Magandang umaga, mga kapatid. Magandang umaga po, mga kapatid. Ayos. Praise God. Napakalaking biyaya na nandito tayo ngayon at isang pribileyo na nandito tayo bilang isang simbahan para magbigay puri sa ating at magsamba sa ating Ama, sa ating Diyos. So inaanyayahan ko po kayo na magsitayo at samahan niyo po kami sa pagkanta. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Mahal na mahal, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Habang buhay, pag-ibig ko sa iyo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah. Patuloy nating awitan natin, Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wakas mong pagsinta. Habang walang kakayanang magsuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran.
ang salang manunubos, ang umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawad ang iyong katwiran, at ako'y patawarin. Niyakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sukdulan biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulan biyaya mo. Salamat sa sukdulan biyaya mo. Salamat sa sukdulan biyaya mo. O Haring Diyos, ang aking namamalas, nakariktan ng sangnilikha mo. Araw bituin, mga bundok at dagat, patunay na kapangyarihan mo. Kaya tumawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa iyo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Hindi natin maunawang tunay, dakila niyang pag-ibig sa atin. Doon sa krus, si Kristo'y nabayubay upang katubos ay ating kamtin. Kaya umawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa iyo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Balang araw, magbabalik si Kristo, at sa langit tayo'y magsasama.
walang hanggang. Mag-aawitan tayo't ihahayag kadakilaan niya. Kaya tumawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa iyo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. Kaya tumawit ang puso ko, nagpupuri, O Diyos, sa iyo. Dinadakila ka't sinasamba, O Haring Diyos, dakila ka. O Haring Diyos, dakila ka. O Haring Diyos, dakila ka. Praise God po. Mari na po kayong umupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po tayong lahat sa Tagalog service ng GCF Naga. Tuwing linggo, alas 8 po ng umaga dito sa may 3rd floor, Magsaysay. At bago po natin umpisahan, gusto lang natin kilalanin kung meron po ba tayong bisita o isang beses pa lang na nakakadalo sa GCF o first time. Kung meron man po, magtaas po tayo ng kamay. Ay, welcome po, sister. At yan, inaasahan po na, yan, praise God, inaasahan po na makita namin kayo sa susunod na linggo. Meron pa po ba dito? Sige, kung wala na po, dahil nga matagal din po tayong hindi nagkita-kita, tumayo po ang lahat at batiin po natin ang ating mga brothers and sisters in Christ. At oo nga po pala, kung meron pala po kayong nakikitang bakanting upuan pa sa unahan, maaari po ba kayong umabante pa po ng isang yan, na upuan. Para naman yung mga darating po ng huli ay meron silang available na upuan. Ayan, salamat po. Purihin ang Panginoon. Ngayon, tumungo tayo sa ating mga paalala. Una, kung meron po kayong dalang bata o sanggol, kung sakaling sila po ay umiiyak, meron po tayong cry room dyan sa gilid. Pwede po ninyo silang dalhin dyan upang maiwasan po ang makaistorbo sa ating katabi. At ganun din naman sa ating mga cellphones.
gadgets, paki-double check, triple check. Siguraduhin po na ito ay naka-silent mode, naka-airplane mode, nakapatay. Yung mga smartwatch po natin, pakitingnan din. Baka biglang tumunog yung alarm. Check ko rin po yung akin at baka sa akin yung tumunog. Yan. Yan, ngayon ay meron tayong 4 na anunsyo. Una po ay ang ating equipping class. Bilang parte po ng ating pagsusumikap na maging handa para sa trabaho na ibinigay sa atin ng ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng equipping class. Ang equipping class po ay ginaganap 1 beses lang po sa 1 buwan at 2 linggo. Kaya ang equipping class po, ang utang equipping class ay gaganapin sa May 10, 2026, 2 p.m. po to 5 p.m. At dito po natin pag-aaralan natin kung paano mag-aral ng Biblia. At pag-aaralan din natin kung paano natin ibabahagi sa ibang tao yung mabuting balita ni Kristo at iba pang mga paraan kung paano tayo maging epektibo para sa kaharian ng Diyos. Bukas po ito para sa lahat, pero hinihikayat talaga lalo yung mga growth group leaders po at yung ating mga church officer. Kaya pwede po kayong mag-register para sa ating equipping class. Meron pong QR code na ipapakita. Kaya bigyan ko po kayo ng 12 seconds para picturean yung QR code po. Ikalawa naman po ay ang ating blood donation drive. Purihin ang Panginoon dahil yung ating pong blood donation drive ay naging maayos at naging successful yung blood donation drive na para ito sa ating Naga City community at nagbigay tayo ng dugo at gusto lang nating pasalamatan yung mga sponsors ng pagkain at inumin. Yun din pong mga BMC team na nag-asikaso at ganun din po sa mga nag-volunteer na taga-GCF. Maraming salamat po. At lalong-lalo na syempre yung nagbigay po ng dugo. Kasi ang naging resulta po ay yung last year ay kumpara pala sa ngayon, yung blood na dinonate ay doble kumpara last year. Kaya purihin po ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Ikatlo naman ay usapang barako. Tinatawag po natin lahat ng mga kabataan 18 years old pataas. At katandaan na rin kasi 18 years old above po ito. At ito pong usapang barako 2026 ay gaganapin po sa April 25 sa Pasakaw po. Ano po ang gagawin natin dito? Siyempre, swimming. Joke lang po. Pero kasama na yun doon. Pero ang pinaka-agenda talaga natin po para sa mga lalaki na may asawa na o kasal na, ipagpapatuloy yung usapin patungkol sa sex is God's design in marriage. At para naman sa mga kalalakihan na wala pang asawa o single, ang pag-uusapan naman ay patungkol sa paghahanda bago ikasal. Preparation. Kaya kung gusto niyo po mag-register para sa ating usapang Barako 2026, meron pong QR code din na ipapakita. Kaya another 12 seconds po para picturean ninyo para makapag-register na kayo. Ika-4 naman po ay divorce and remarriage. Dahil nga nung isang nakaraang linggo, hindi sapat yung oras para sa mga gustong magtanong at saka Sunday service yun, hindi naman po tayo pwede magtanong doon. Kaya naglaan tayo ng ibang panahon para sa question and answer forum patungkol sa divorce and remarriage. Kaya ito po ay gaganapin sa April 12, 2026. Sunday po yan, 1:30 p.m. At makakasama po natin si Attorney Doc Steve para magbigay ng pananaw na naaayon sa Biblia at pananaw din na naaayon sa
batas. At meron din pong QR code. So ang dami nating QR code ngayon. Napipicturan, kaya sige, pakipicture na po. Panghuli naman ay ang ating Bible reading. Dahil nga parating na yung Holy Week, walang pasok, ang iba wala pong trabaho, imbitado po ang lahat na dumalo dito. Dahil ang gagawin po natin dito ay magbabasa tayo ng Torah. Yung first 5 books sa Lumang Tipan, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Siyempre, sama-sama po nating alamin kung paano sinimulan ng Diyos ang lahat, ang creation, yung kanyang kasunduan kay Abraham, yung mga batas na binigay kay Moses, at paano siya naging tapat sa mga tao, kahit ang mga tao ay hindi tapat sa kanya. Kaya kung gusto nyo pong sumali sa Bible reading, mahalaga pala po ito na mag-register kayo dahil wala pong QR code. Bale, ang gagawin na lang is inform nyo po yung DigiLeader ninyo. Meron pala po sa baba na QR code. So, tingnan nyo na lang po yung QR code at scan para makapag-register. Mahalaga yung registration kasi may pagkain na ibibigay. Mahalaga yung head count, para malaman yung ilan na pagkain na ibibigay. Kasi kasama na rin yung hapunan. So, ang oras po nito ay 7 a.m. hanggang 7 p.m. At ito po ay April 2 magsisimula at April 3. Thursday po ang simula. So, ayan lamang po para sa ating anunsyo. Tawagin ko na po si Chef Roy para sa panalangin pastoral. Tayo po'y manalangin. Ama naming nasa langit, dakila sa lahat, Diyos na may gawa ng langit at lupa, Diyos na nagbigay sa amin ng buhay, tapat at mamagmahal. Pinupuri ka namin sa umagang ito, sinasamba ka namin sa umagang ito. Tunay na ikaw, Diyos, ang may hawak ng lahat ng bagay. Kami po'y nagpapasalamat sa bagong buhay at bagong linggo na pinagkaloob po ninyo sa amin upang kami gumising, maglingkod, at magpuri sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa pamagitan ng pagbibigay ng inyong bugtong na anak na si Jesus, na siyang nagpakasakit, namatay para sa aming kasalanan, na dapat kami ang magbayad nito. Binayaran niya ng kanyang sariling dugo ang aming kasalanan upang mapuknat ang galit ng Ama sa kasalanan. Ngunit dahil ang Ama ay mapagmahal, gayon na lamang ang pagbibigay ng kanyang anak upang tayo ay maligtas. At dahil siya ay walang kasalanan, siya ay nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Ito ay bilang pangako ng sino mang mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kami po, Panginoon, ay taos-puso nagpapasalamat araw-araw sa pagliligtas sa aming makasalanang buhay. Maraming salamat, Ama, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Ikaw ay nagkakaloob sa amin ng katalinuhan at karunungan ng gagaling sa iyo. Panginoon, sa umagang ito, bago kami humarap sa iyo, nais namin humingi ng patawad. Patawad, Ama, sa lahat ng bagay na gawa po namin, sinasadya man o hindi. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga malalaswang pag-iisip, sa pagkapuot sa aming kapwa, sa pagmamayabang, maging sa hindi pagtupad sa inyong mga tungkulin, kagaya ng pagbabasa, pananalangin. Kami po'y humingi ng tawad sa inyo, Ama. Dahil ikaw ay banal, bago kami lumapit sa iyo, nais muna po namin humingi ng tawad sa mga bagay na nagawa po namin. At sabi niyo ng iyong salita, dahil ikaw ay tapat, kung kami ay
mangungumpisal or magko-confess ng aming kasalanan, ikaw ay tapat na magpapatawad sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa bawat pamilyang nire-representa, sa bawat tahanan, Panginoon, na nandito. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa kalagitnaan ng krisis, na kung saan tumataas lahat ng presyo ng aming pagkain, ng aming damit, ng aming mga pangangailangan, ikaw pa rin ay tapat. Hindi ka nagkukulang, hindi ka nyo kami pinapabayaan. Maraming salamat din po, Ama, sa pagbibigay sa amin ng inyong karunungan na nagagamit po namin sa aming trabaho, sa gawa ng aming kamay na ikaw lagi nagpapala. Maraming salamat, Panginoon, maging sa mga nagninegosyo. Ikaw, Panginoon, nagbibigay, Panginoon, ng pagkakataon na kami ay kumita. Maging sa mga mag-aaral, kayo, Panginoon, ikaw, Panginoon, na nagbibigay ng karunungan at katalinuhan. Maraming salamat din po, Ama, sa kalusugan na pinagkakaloob po ninyo. Sa pag-iingat sa amin sa araw-araw, sa paglalayo sa amin sa anumang disgrasya, anumang kalamidad. Panginoon, marahil sa oras na ito, marahil sa amin na iba ay nakakaranas ng sakit, kayo po, Panginoon, ang aming takbuhan. Ikaw ang Panginoon ng dakilang Diyos na nagpapagaling sa amin. Ikaw, Panginoon, nagpagaling sa mga bulag, sa mga pipi, sa may mga leprosaryo. Noon, maging hanggang ngayon, kalooban niyo, Panginoon, na kami magkaroon ng malbuting kalusugan. Turuan niyo rin po kami, Panginoon, at bigyan ng karunungan kung paano ingatan ang aming katawan. Dahil ang katawan na ito ay inyong templo. Turuan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng disiplina sa tamang pagkain, pagtulog, upang, Panginoon, kami po ay maging kalugod-lugod sa iyo sa aming paglilingkod. Pinapanalangin rin po, Panginoon, namin ang aming bansa. Maging sa ibang bansa, Panginoon, na nagkakaroon ng kaguluhan, lalo na sa gitnang silangan. The freedom of religion, Panginoon, especially sa Iran. Na kayo, Panginoon, magbubukas ng gawain, kayo ang kikilos, Panginoon. At kung may mga mapapahamak, Panginoon, kayo po ang mag-ingat sa bawat isa, lalo na sa mga mananampalataya. Maging sa aming bansa, Panginoon, na kung saan dumadanas kami ng krisis pang-ekonomiya. Panginoon, lahat ng bagay ikaw may hawak. Lahat ng bagay ikaw ay may kalooban. Pinapanalangin namin, Panginoon, ang kapayapaan, lalo na sa West Philippine Sea, na huwag magkaroon ng anumang gera, anong dispute, anumang kaguluhan. Bagkus, Panginoon, ang iyong salita ang malumaganap sa buong bansa. Panalangin po namin ang korupsyon na ikaw, Panginoon, ay patuloy na maglinis, lalo na sa lugar na kung saan talamak ang korupsyon. Ikaw, Panginoon, nagbibigay ng ustisya sa dapat bigyan ng ustisya. Panalangin po namin ang aming mga namumuno sa aming bansa, ang aming presidente, ang aming vice-presidente, na magkaroon sila, Panginoon, ng tunay na takot sa iyo. Na darating ang araw, ikaw ay rin ay makikilala nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Panalangin po namin ang lahat ng ahensya ng gobyerno, hudikatura, legislatibo, Panginoon, at maging sa mga sandatahang lakas na nagpapatupad ng batas sa amin. Maging sa mga local government down to the barangay level. Maging Panginoon ka namin sa lugar ng lungsod ng Naga. Madarating ang panahon na hindi Diyos-Diyosan ang aming sasambahin, kundi ang tunay na Diyos at Panginoon tagapagligtas na si Jesus.
Panginoon, sa umaga pong ito, buksan niyo po ang aming puso, ang aming isipan, alasin ang anumang pangamba, anumang takot, anumang alalahanin. Bagkus nakatuon ang aming presensya, ang aming atensyon sa iyo. Humihiling kami sa mamagitan ng inyong banal na Espiritu na kayo, Panginoon, mangusap sa bawat isa sa amin. Ikaw magpaliwanag at ang aming mapapakinggan, Panginoon, ay magsisilbing isang buto na tutubo sa aming puso at aming maisa sa pamuhay. Ayon lamang sa inyong biyaya at ayon lamang sa inyong awa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, dinadakila ang iyong pangalan. Lahat ng ito'y panalangin namin na may pagtitiwala sa pangalan ng inyong anak na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Muling paalala po para sa ating lahat, yung mga gadgets po natin, mga cellphone, paki-double check, paki-triple check. Siguraduhin po na ito ay naka-silent mode o nakapatay. Tumungo naman po tayo sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo ang nakasulat sa 2 ng mga taga-Korinto, Kabanata 9, talata 6 hanggang 7. Ito po ang nakasulat. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ayan lamang po at tumayo tayong lahat para sa pag-awit ng doksolohiya. Ang Diyos may papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng bagay na meron kami. Salamat dahil nandito kami ngayon upang kayo ay papurihan at itaas. Alam po namin, Panginoon, na alam ninyo ang aming mga pangangailangan. Alam ninyo ang aming mga pinagdaraanan, Lord. Alam po ninyo na tumataas ang mga bilihin, nagiging mahal ng gas, at magiging mas mahal pa sa susunod na linggo. Ngunit kami po ay naniniwala na kayo ay Diyos, kayo ay tapat, at patuloy po ninyong tinutugunan ang aming mga pangangailangan. Kaya pinapanalangin po namin na pagpalain po ninyo ang bawat isa, financial, spiritual, Lord. Kayo na po ang bahala sa amin. At ganoon na rin, pinapanalangin namin na tulungan niyo pa rin kami na patuloy na maging masipag, bigyan ng lakas at sapat na tulog sa araw-araw, at ilayo sa anumang kapahamakan. Gabayan niyo po kami, Lord, sa aming mga ginagawa. Bigyan niyo kami ng karunungan dahil kayo po ay puspos ng karunungan. At patuloy kaming mabuhay ng may pananalig sa inyo. Pinapanalangin namin ang handog namin, Panginoon, sa inyo na patuloy itong magamit upang lumago pa ang simbahan, at sa pamamagitan ng simbahan namin ay maraming tao pa ang manalig sa inyo. Maraming tao pa ang maging disipulo ninyo. Muli, nagpapasalamat kami na kahit ganito ang nangyayari ay kayo po ay hindi nagkukulang sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong umupo.
Tumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Marcos, Kabanata 1, talata 16 hanggang 20. Marcos, talata 3, Kabanata 3, talata 13 hanggang 15. Mga Gawa, Kabanata 2, talata 42. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat para sa pagbabasa ng kanyang salita. Habang dumaraan si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon at Andres. Naghahagi sila roon ng lambat sa dagat. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Kaagad iniwan ng dalawa ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nang makalakad pa ng kaunti ay nakita niya ang magkapatid na sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Nasa bangka sila noon at nag-aayos ng mga lambat. Tinawag din sila kaagad ni Jesus. Sumunod naman sila sa kanya at iniwan ang ama nilang si Zebedeo at ang kanilang mga upahang tauhan. Marcos, Kabanata 3, talata 13. Umakyat si Jesus sa bundok. Tinawag niya ang kanyang mga pinili at lumapit ang mga ito sa kanya. Humirang siya ng 12 na tinawag din niyang mga apostol upang sila'y makasama niya at upang sila'y suguin niyang mangaral at magkaroon ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Mga Gawa, Kabanata 2, talata 42. Masigasig silang nanatili sa mga turo ng apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa pananalangin. Purihin ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Praise God. Gandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral about sa discipleship o ating paglakad sa ating Panginoon. Natatandaan po natin, babalik tanaw lang po tayo na nung nakaraang linggo, pinag-aralan po natin ang cause ng pagsunod sa Panginoon. Napapansin natin yung nakaraang linggo, pinag-aralan po natin yung mga tinawag ng Panginoon ay marami yung excuses. No? Panginoon, sandali lang ho, may asikasihin lang ho kami. Ay, kailangan ko munang ilibing ang aking tatay. Ay, magpapaalam muna ako. So, ang dami pong excuses. But now, nakikita ho natin, ngayon po ay dadako tayo sa Book of Mark at dun sa Acts. Ito naman po yung point of view ni Apostle Mark. Sa panahon ni Jesus, ang mga alagad ay hindi basta-basta dadalo lamang or a-attend lamang. Or para maging alagad, hindi ito basta sasama ako sa iyo. Or sige, makikinig ako sa iyo. Ngunit ito po ay pag-iwan ng lahat upang sumunod sa guro. Napakatindi po ng requirements ho ng panahon ni Jesus sa pagiging alagad. Kasi ho sa atin, hindi ho tayo masyadong pamilyar sa konsepto po ng pagiging alagad dahil sa atin po, ang pag-aaral po natin, lalo na sa basic education po natin, yung mga bata, padadala sa school, mag-aaral sila doon from grade 1 up to high school. Kung gusto sila mag-college, mamimili sila ng mga task or career or mga trabaho. Ngunit sa panahon ni Jesus, hindi po ganon. Wala po mga school. Okay? May tinatawag po silang rabbi or master. Ang ginagawa po doon, ang mabuhay po ng isang alagad ay kagaya po na makabagong apprenticeship
or mentoring that time, nung panahon po ng ating Panginoon. So dati po, kung nais mong maging mabuting mangingisda, mag-a-apprentice ka sa iyong tatay. Tuturuan ka ng tatay mo, kung may tatay ka na isang mangingisda, kaya kadalasan kung ang trabaho ng magulang, yun ang nagiging trabaho ng anak kasi araw-araw sila nagiging apprentice. Ngunit kung nagbabalak magbago ng isang karir, ang isang Hudyo, ito po ay pupunta sa isang rabbi or sa isang master na kung saan mag-aaral siya at makikipamuhay po siya. Okay? Halimbawa, sila Paul, okay? Naging apprentice po siya, naging estudyante po siya ni Gamaliel. Nag-aral po siya dun. Hindi lang ho basta aral to, tulad sa atin, na Monday to Friday, pupunta sa school. Hindi po. Sa kanila po, ang ginagawa po ng mga Hudyo, nakikipamuhay. Okay? At may bayad po. Iba-iba po ng bayad or tinatawag dito requirements ang bawat rabbi. Pwede ho itong pera, pwede ho itong pagsiservisyo upang maistalin yung karunungan ng isang rabbi patungkol sa kanyang disipulo. Maliwanag ho ba yung konseptong yun? Sa atin ho kasi hindi ho sa atin ganun. Sa atin, pag gusto natin mag-engineering, mag-enroll ka sa engineering para ikaw ay maging magaling na engineer. Pero sa amin po, kagaya po sa akin bilang isang chef or bilang isang kusinero, may tinatawag rin po kami ganito. Ang tawag ho namin dito is TADS, apprenticeship. Kagaya ko po. Ako po yung nag-apprentice sa isang chef na walang sweldo. Magpapakaalila ka doon hanggang sa matuto ka. Ngunit ang sentrong katotohanan natin ngayon, bago tayo isinugo ni Kristo, tinawag muna niya tayo upang makasama niya. Tinawag ni Jesus sina Simon Pedro, which is si Peter, okay? At Andres, or tinatawag sa English na Andrew, na sumunod sa kanya. Nilinaw niya ang layunin niya na gagawin niya silang mga mangingisda ng tao or fishers of man. Tinawag din ng Panginoon sina Santiago or si James at si Juan or si John. Lahat silang apat ay iniwan ang ginagawa nila para sumunod sa kanya. Ang layunin ng Panginoon para sa mga alagad ay makasama siya. Yun po ang title po natin. Makasama siya, to be with Him. At maisugo sila para mangaral. Pagkatapos ng muling pagkabuhay at pag-akyat ng Panginoon sa langit, sinunod ng mga apostol ang ganitong paraan. Nakikisama sila sa mga bagong alagad. So sila na po ang nagte-train, no? Sila na po ang nagbe-mentor. At habang tinuturo nila ang mga natutunan nila mula kay Jesus. So sila na po yung naging master, yung pinaka-rabbi. Sila na po ang mga apostol. Mamaya mapag-aaralan po natin ano ba ibig sabihin ng apostol. So dumako po tayo sa unang punto, kaagad. Basahin po natin Mark chapter 1 verse 16 to 20. Habang dumaraan si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon at Andres. Naghahagis sila noon ang lambat sa dagat. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." Kagad, iniwan ng dalawa ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. At nang lumakad pa ng kaunti, ay nakita niya ang magkapatid na si Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Nasa bangka sila noon at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila kaagad ni Jesus. Sumunod naman sila sa kanya at iniwan ang ama nilang si Zebedeo at ang kanilang mga upahang tauhan. So mapapansin po natin, ito yung unang pagtawag sa apat na apostol, yung magkapatid, dalawang pares po magkapatid, si Peter, okay po, si Peter po, saka si Andrew, magkapatid po sila, anak po sila ni Jonah, tapos si James at si John, anak naman po sila ni Zebedee or Zebedeo sa Tagalog. Nang tawagin ni Jesus sina Simon at Andres na sumunod sa kanila, agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nang tawagin naman ni Jesus sina Santiago at Juan, agad nilang iniwan ang kanilang mga ama at sa bangka para sumunod kay Jesus. Layunin ni Kristo na gawin silang mamamalakaya ng tao. Ano po ba yung para maintindihan po natin ito, ano po ba yung tradisyon? Ano po ba yung tradisyon ng mga Hudyo? Okay?
Kasi hindi natin sabi nga ganyan, tinuturo pa sa atin ng ating senior pastor na pag tayo daw po ay nag-aaral, dapat may konteksto. Ano po yung context study po nito? Sa panahon po ng ating Panginoon, ang mga alagad po, ang malagad o mga estudyante, sila ang pumipili kung sino ang kanilang magiging rabbi. Okay? Not the other way around. Okay? So ikaw estudyante, nais mo maging isang craftsman, pupunta ka sa isang rabbi na kung saan doon ka matututo. Hindi yung rabbi ang tumatawag sa mga estudyante dahil sila po ang may kusang loob na lalapit sa kanilang rabbi. Pero dito po, ang mga alagad o sa Hebrew po, sila po ay tinatawag na Talmid. Talmid po ang pangalan po, ay ibig sabihin po ng Talmid, estudyante. Okay, estudyante, pwede nyo po sulat. Ito po yung mga alagad. Sila ang pumipili sa rabbi nila para sundan. Okay? Estudyante ang pumipili sa kanilang guro. Ngunit dito sa nabasa po natin, si Jesus ang pumili sa kanyang mga alagad. Medyo radical po yung pagbabago pong yun. Bakit po? Bakit si Jesus ang pumipili sa mga alagad? Here's the question. Bakit sa unang tinawag niya, 4 na mangingisda? Ano ho bang purpose ho ni Jesus Christ? Ano bang purpose niya? Bakit siya pumunta dito sa mundo? Di ba para ipangaral ang mabuting balita at para makita yung law? Kasi matandaan natin, ang mga Hudyo po, sila po ay sanay sa tinatawag na Torah. Yun po yung babasahin natin sa mahal na araw. Next week. Kabisado po nila yung limang librong yun. So sa madaling salita, kung ako, kunwari lang po, hypothetical, kung ako si Jesus, hindi mangingisda ang tatawagin ko. Bakit? Ang tatawagin ko yung mga aral. Tama? Yung mga matatalino. Siyempre, kung di ba tatandaan niyo po, kung tayo, tulad sa may school, kapag tayo ay may mga task sa school, ang unang gusto natin makasama yung matatalino. Tama? Yung magagaling, matatalino, masisipag, mga qualified. Bakit hindi po tinawag ng ating Panginoon yung mga scribo or mga skribo or mga scribe, yung mga lawyer ng batas, yung mga rabay ng batas, yung mga Pariseo, Sadduceo. Kung tutusin, mas kilala sila. Pero bakit yung 4 na mangingisda? Ito po ang sagot. Ang Diyos natin, ang ating Panginoon, siya po ay sobrang alam po ng lahat ng bagay. Hindi po siya tumitingin sa qualification. Ulitin ko po, ang Diyos po natin ay hindi siya tumitingin sa ating qualification. Ano po tinitingnan niya? Yung puso. Yung puso ng pagsunod. Kaya mapapansin niyo po, bakit yung 4 na mangingisda? Kasi alam niyo po, ang hirap po ng buhay ng mangingisda. Okay? Kailangan po sila nakaasa lamang sa kung ano po yung biyaya ng dagat. Kaya ang mga lagad ay umalis sa kanilang tahanan. Agad-agad. Kaya mapapansin natin, yung first point natin, agad-agad. Ito po ay kabaliktaran yung natutunan natin last week. No? Ang daming dahilan. Panginoon, sandali lang. Susunod ako sa iyo pero asikasuhin ko muna yung bahay ko. Lord, saka na ako susunod pag qualified na ako. Lord, saka na ako magdi-discipleship kapag marami na akong alam sa Biblia. Which is baliktad po. Ito po ba sila Peter, nung tinawag po sila, nagbago agad ang buhay nila? Hindi ho, di ba? Tandaan nyo, si Peter, bago siya tawagin, kung pinaral niyo yung kanyang ugali, halos wala siya doon sa qualification na maging isang good leader. Maiinitin ang ulo. Okay? Madaling magalit, madaling magsalita, kung padalos-dalos. Maging yung magkapatid na John. Di ba? Anong tawag sa kanila ng ating Panginoon? The Son of Thunder. Di ba? Natatandaan niyo po? Pero, sumunod agad sila sa Panginoon. Hindi na, Lord, sandali lang po, babaguhin muna po namin yung ugali namin, saka kami susunod. Hindi ho. So, namuhay sila ng malapit sa kanilang rabay. Namuhay silang kasama si Jesus. Ano po ibig sabihin po nito? Na habang sila po ay lumalakad kasama ang Panginoon, nagbabago yung ugali nila. Nagbabago yung kanilang pananaw.
Nagbabago yung kanilang perception sa buhay. Ito po yung tinatawag na changing of mind habang lumalakad po. Ginagaya hindi lamang ang turo, kundi pati pamumuhay. Natatandaan niyo po na sila pong 12, yung kasama yung 4, ang tinawag ng Panginoon nung nagpapagaling na may sakit. Nung naghati, nagpakain ng labas 5,000 sa pamagitan lang ng 2 tinapay, ng dalawang pirasong isda. Ng ilang pirasong isda at tinapay. Ano pong ibig sabihin po nito? Nakita nila na ito ang Mesiyas na iniintay natin. At hindi lang po yun na nakilala nila paano mangaral si Jesus. Paano magpatawad si Jesus. Tatandaan natin si Peter. Si Peter na mayabang. Panginoon, paano ako magpapatawad? Siguro dapat 7. Kasi 6 lang naman ang nire-record ng batas. Ang yabang pa ni Peter. Ano sabi ng Panginoon? Hindi lang 7. 7 times 70. 490 times. Ginagaya nila lamang, hindi yung basta turo, pati yung pamumuhay. Kaya sinabi ni Jesus, sumunod kayo sa akin. Ano po ibig sabihin ng sumunod kayo sa akin? Yung nakita natin, nabasa ho natin. Yung imbitasyon pong sumunod kayo sa akin, ang ibig sabihin po ng ating Panginoon noon. Sa kultura ng Hebreo, okay, para maintindihan natin. Sa kultura ng Hebreo, kaya sinabi ko kanina, baliktad ho yung ginagawa ng mga Hebreo o mga Hudyo. Yung mga estudyante pumipili sa mga teacher, pero itong ginawa ni Jesus, yung rabbi ang tumawag at pumili sa mga estudyante. Bakit po? Para sinasabi ho ng ating Panginoon, iwan mo ang iyong dating buhay at maging katulad ko. Ulitin ko po. Ito po yung invitation doon sa 4. Iwan mo ang pagiging mangingisda at gagawin kitang mangingisda ng tao. Iwan mo ang dati mong buhay at sumunod ka sa akin. Yun po ang invitation sa atin. Iwan mo ang makasalanang buhay mo at sumunod ka sa akin. Iwan mo ang dati mong magagalitin at sumunod ka sa akin. Kung ikaw po ay nag-struggle sa malaswang pag-iisip, iwan mo yun at sumunod ka sa akin. Yun po ang nais na utos sa atin. Or, actually, hindi po to invitation lang, kundi ito isang commandment. Mahalaga na tandaan natin na sina Simon Pedro, Santiago, Andres, at Juan ay agad na sumunod. Pwede ho bang kung may ballpen ho kayo, sulatan niyo po yung word na kaagad. Sabihan ni Chef Doy kahapon, doon sa kanyang notes, now. Ngayon. Okay? Now. Hindi ho, Lord, bukas na lang ho kasi asikasuhin ko muna po yung negosyo ko. Ay, Lord, saka na lang ako susunod sa iyo pag medyo stable na po ang mga anak ko. Paano kung yung anak nyo, grade 5 pa lang? Ilang years pa bago mag-college ho yun? Palagay nyo po, yung mga alagad po itong 4 na ito, di ba abala ho sila? Tama? Abala ho sila. Abala sila nang tawagin sila ni Jesus na sumunod sa Kanya. Abala sila, may ilan nga sa kanila, nag-ahagis pa ng lambat. May iba sa kanila, nag-aayos pa ng lambat. Iniwan nila ang ginagawa nila para lang sumunod kay Jesus. Ano po ang ibig sabihin sa atin ito? Alam niyo po, para mais maintindihan natin na mas malalim, alam niyo po, ang pagiging mangingisda sa panahon ng ating Panginoon, yan po ang mismong sentro ng ekonomiya ng pamilya. Parang sinasabi ng Panginoon, iwan mo ang iyong trabaho at sumunod ka sa akin. Iwan mo ang iyong negosyo at sumunod ka sa akin. Sinabi ba ng mga alagad na, Lord, paano yung anak ko? Paano yung asawa ko? Paano yung tatay ko? Paano yung mga katulong namin? Paano yung bangka namin? Paano yung lambat namin? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Ang dami nating ganun. Tama? Lord, pag sumunod ba ako? Paano ko papakainin yung asawa ko? Tinanong po ba nila ng mga alagad yun? Hindi. Sumunod agad sila. Walang excuse, walang delay. Ito po yung kabaliktaran na pag-aralan nung nakarang linggo. Na maraming delay, maraming excuse. Lord, sa kanila ako magsaserve sa iyo pag healthy na ako.
paano kung bukas hindi ka na magising? Lord, tsaka na lang po, pag mabait na ako. Palagay niyo, mabait pa ba sila Peter ng time na yun? Di ba? 3 beses nga pinagkanulo. Hindi agad-agad sila nagbago. Ngunit habang sila'y lumalakad, habang sila'y nakikita nila ang ating Panginoon, nakikita nila yung kasalanan nila. Sabi, may narinig nga po isang I think si Bill A. Graham, yung isang narinig ko, sabi niya, the more I come to Christ, the more I see my sin. Narindawan niyo mo yan? Hindi na ako magsisimba. Kasi parang hindi ako worthy. Baliktad nga ho eh. Di ba dapat pag may sakit kayo, dapat mas nagpapacheck up ho kayo? Tama ho. Ibig sabihin, mas dapat po tayong lumakad. Kaya ang mahalagang salita sa talata, alam niyo po kung anong mahalagang salita? Again, kung pwedeng guhitan niyo po 2 beses, kaagad or agad-agad. Sila ay bala na mangingisda, nag-aayos ng labat, may responsable sila, may responsibilidad sila. Ngunit sila ay agad sumunod. Agad po silang sumunod. Hindi na sila nag-isip. Paano ang tatay kong si Zebedeo? Paano yung asawa ko? Di ba si Peter may asawa? Paano yung asawa ko? Anong mas mahalaga na bagay sa buhay natin kumpara kay Kristo? Pamilya ba? Trabaho ba? Negosyo ba? Pangarap ba? Ito po ang sad reality. Medyo masakit po. Pero sad reality po sa atin lahat. Kasama po ako. Handa kang tawagin si Jesus bilang tagapagligtas, pero hindi bilang Panginoon at Master. Willing ka. Willing kang tawagin na Diyos, but not Master. Tama? Panginoon, ikaw ang pagliligtas ko. Pero, huwag mong papakilaman yung kasalanan ko. Sad reality. Baka ang sabi ng iba sa atin, ako ay susunod kay Jesus kapag stable na ako. Or kapag maayos na ang negosyo ko. Saka na ako susunod kay Jesus kapag qualified na ako. Kapag mabait na ako. Which is mali. Bakit po? Mas kailangan po natin ang master. Mas kailangan po natin ang rabbi. Mas kailangan po natin ang dating Panginoon. Hindi lang siya basta tagapagligtas, kundi siya po ay lahat ng aspeto ng buhay natin. Pera, karir, asawa. Lalo ho ngayon. Tama? Lalo ho ngayon may krisis. Naku, sabi nga nung isang kapatiran, sabi hanggang pag linggo daw po, ito yung pinakamalaking tsansa para magtrabaho. Tama? Diyan yung opportunity, may overtime. Pero ang tanong, sino ba ang Diyos sa buhay natin? Ano ba ang buhay nila Peter, ni Andrew, ni James, ni John? Hindi sila perpekto. Tama? Hindi sila perpekto. Isipin mo, si John, ang sabi ni John, kaya nga tinawag nilang Son of Thunder. Panginoon, dahil sa sobrang galit niya, pwede ba lipunin mo lang lahat? Pero alam niyo, nagbago ang mga taong to. Itong 4 na to. Ordinaryong fisherman. Ordinaryong mangingisda. Na hanggang ngayon, binago ang buhay natin dahil sa kanilang pagsunod. Hindi sila perpekto, ngunit habang kasama nila si Jesus na lumalakad, nagbago ang buhay nila. At ito ang tunay na layunin ng pagiging alagad.
Ang pagiging alagad po natin, it costs a lot. Ang pagiging disciple natin. Tandaan niyo po, ano po yung sabi sa Great Commission? Go and make disciples. Hindi po church goer. Sorry po. But that is the reality. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para lang umattend ng komportable sa upuan na yan. Ang ibig sabihin po ng alagad, siya po ay sumusunod ayon sa kagustuhan ng kanyang master. Kung nais ng Diyos na magpatawad ka, ibig sabihin po nun, yun ang pagiging alagad. Now, marahil ang iba sa atin, ay hindi ako ka-atin kasi na-offend ako sa church na yan. Ay hindi ako pupunta dyan sa church na yan kasi nandiyan dyan yung kinakainisan ko. Alam nyo, simple lang po yun. Napakasimple lang po nun. Malalaman mo kung isa kang alagad, kung ikaw ay marunong magpatawad. Now, kung feeling mo hindi ka attend, ay mag-online na lang ako para hindi ko makita si ganito. You ask yourself, are you really a disciple of Christ? Am I really a disciple of Christ? Dahil ang pagpapatawad lang ay hindi natin kayang gawin. Baka Diyos natin siya. Baka tagapagligtas natin siya. Pero hindi tayo willing na tagapin siya bilang Panginoon or Rabbi or teacher. Dahil sinasabi niya na kung tayo daw po ay may puot sa ating puso, dapat daw tayo magpatawad, dapat tayo sumunod. Kasi yun ang utos ng teacher. Ano po nangyayari sa mga estudyante kapag hindi sumusunod sa teacher? Bumabagsak. Ito po ay tinaalis. Hindi sila nagiging qualified. Kaya mahalaga po, again, ulitin ko po ang sinasabi ko kanina. Ang pagsunod po natin sa Panginoon ay kaagad. Now. Hindi bukas, hindi sa susunod. Now, kung may problema tayo, sa struggle tayo, sa pagpapatawad, Panginoon, tulungan mo ako. Turuan mo ako. Turuan mo ako magpatawad. Panginoon, natatakot ako. Lalo ngayon po, no? Pagbukas yun kaya ngayon po, hindi na po ako nagbabasa ng balita. Kasi puro takot na lang. Alam niyo po, binabasa natin, yung magtatanggal ng takot. Salita ng Diyos. Kaya agad-agad ang paglapit po natin sa Panginoon. Walang excuse. Huwag niyo sabihin na, ay, di ako pwede siya mag-disciple. Hindi ako pwede mag-discipleship. Hindi pang ako nakakapagbasa ng Biblia. Di sabay kayo. Ang dami nating excuse. Ay, hindi ako pwede mag-discipleship kasi hindi naman ako katulad nila Chef Doy. Nila SP, na magaling. Hindi. Ang ibig sabihin po, neto, nung tinawag tong apat na to, agad-agad, ibig sabihin po, habang lumalakad po tayo, binabago po tayo ng Diyos. Malinaw po sa atin yun. Again, ang challenge po sa atin, kailan ako susunod? Kaagad-agad. Wala pong dahilan, wala pong excuse, kasi baka bukas po, malay ho natin. Ito na pala ang huling pagkikita natin. Tama? Pwede yung mangyari ho yun. Baka wala na ho tayong chance. So wag na po natin pagpatumpik-tumpik pa. Ang pagsunod po natin sa Panginoon ay ngayon na po. Sa pangalawang punto po natin, layunin. Ano po ba yung layunin? Bakit tumawag ang ating Panginoon? Bakit pa kailangan niya ng alagad? Pwede niya, makapangyarihan naman siya, di ba? Diyos siya. Ano yung layunin niya sa pagtawag po? Basahin po natin sa Mark chapter 3 verse 13 to 14. Umakyat si Jesus sa bundok, tinawag niya ang kanyang mga pinili at lumapit ang mga ito sa kanya. Humirang siya ng 12 na tinawag din niyang apostol upang sila'y makasama niya, upang sila'y suguin niyang mangaral at magkaroon ng kapangyarihan magpalayas ng demonyo.
Tinalaga ng Panginoon ang 12 at malinaw ang layunin niya. Ang mga alagad ay dapat makasama niya, okay, to be with Him, upang maisugo niya ng mangaral, at sa pananatili nilang kasama si Jesus, matututo silang magmasid, makinig, sumunod, at mangaral. Iyan ang layunin niya para sa 12, ang mga kasama niya. Okay? Bakit po? May modelo po kasi. Tulad ko po, ako, by the way, ako po ay isang guro. No? Yun po ang aking profesyon. Bukod na sila tawag ako Chef Roy. Ako po ay isang teacher. Ang teacher po, usually niyan, may pinapagaya po kami. Halimbawa, pag na-knife skills. O, ganito ang kapita, itong itsura, ito ang aking damit. May modelo. Kagaya rin po ni Jesus. May modelo rin po ang pagiging disciple. Paano sila naging disciple? Makikita sa talata ang malinaw na proseso. May process po. Okay? May pinagdaan na silang proseso. Unang tinawag sila ng ating Panginoon, no? Inimbitahan sila, tinawag sila, pinanatili sila, they stay, sinanay sila, they're being trained. Okay? Kaya mapapansin nyo, may mga talata sa gospel na kung sila meron silang 2x2. Tama? Natatandaan nyo ba yun? Sinugo sila at they're sent 2x2s. Paano sila malangin, paano sila magpalayas, paano magpagaling, paano mangaral. Sinanay po sila, sinugo sila. No? Binigyan sila ng authority. Yun po yung pattern, yun po yung modelo ng ating Panginoon. Yung modelo pong pinagawa sa kanila, doon sa 4 or doon sa 12, unang-una po, yung tinatawag na calling. Calling. Lahat po tayo may calling. Lahat po tayo tinawag ng Panginoon. Amen po ba? Kaya huna tayo nandito dahil tayo po ay tinawag ng Diyos. From darkness to light. Kaya ang tawag po sa atin ay Ecclesia. Doon po galing yung salitang Iglesia. Ecclesia. Called out one. Ibig sabihin, tinawag ka, mula kadaliman, hiniwalay ka papunta sa liwanag. Okay. Hindi po ito ibig sabihin, iglesia ay isang simbahan na struktura. Hindi. Kayo po yun. Tinawag po. Inisyatibo po ni Jesus. Si Jesus mismo ang tumawag sa mga alagad. Siya mismo po ang tumawag sa atin. Hindi po tayo ang tumawag sa Diyos. Amen po ba? Kaya hindi po natin sabihin, ay, nung tinanggap ko si Jesus, nung 1998. Hindi ho. Tayo po ang tinawag ni Jesus. Kagaya ho nito. Okay? Malinaw ho ba yun? Next, yung pagtawag sila, after tinawag, nagkaroon sila ng formation or pakikisama. So after tinawag, ginather yung 12, no? Magkakasama sila, maglalakad silang ganun, may mga illustration, may mga parables, may mga kwento si Jesus, at may mga pangangaral ayon sa salita ng Diyos. Okay? Ini-explain ni Jesus Christ. Kaya mapapansin nyo si Matthew, okay? Sila Matthew, sila John, kaya mapapansin nyo bakit nila, no? Kasi inoobserba nila, sinusulat nila. Para sila mga estudyante, ano kaya ginagawa? Paano kaya ginawa ni Jesus? Dumampot siya ng putik, nilagay sa okay? Nakisama. Relasyon ito na tuloy-tuloy na paghubog. Ito ibig sabihin, nagkaroon sila ng relationship between the rabbi and the master. Pagsasanay or training. Nagkaroon sila ng training sa Panginoon. Okay? Nagmasid sila. Hindi kailangan kailangan sila na magmamasid. Sila nakikinig. Again, sabi ang ganyan, faith comes from hearing and hearing the word of God. Kaya sila nagkaroon ng pananampalataya. Kaya sila sama-sama sa bangka. Kaya sila sama-sama nakita nila na lumakad si Jesus. Dahil ito po ay mga klase ng training. At after po noon, nagkaroon sila ng pagsugo. Okay? Or mission. Sila po ay nagkaroon ng aktibong ministeryo. Nagkaroon sila ng pagpapagaling. Natatandaan niyo po, after umakyat ang Panginoon, si Peter, hindi niya na kailangang hawakan. Anino niya na lang ang nagpapagaling. Ganon katindi yung pananampalataya nila. And lastly, nagkaroon sila ng kapangyarihan or empowerment. Again, ulitin ko po, paano yung pagtawag, tinawag muna sila. After ng pagtawag, nagkaroon sila ng pagkikisama. Okay, nakihalubilo sila sa Panginoon. Next, nagkaroon sila ng training or pagsasanay. Pagkasabi sila masanay, nagkaroon sila ng kaalaman, sinugo sila, binala sila sa mission.
At ang pinakahuli po, in-empower sila. Binigyan sila ng kapangyarihan ng Panginoon. Binigyan sila ng banal na espiritu upang magkaroon ng kapangyarihan. So nung unang siglo, ang karaniwang maninirahan ay lumalapit sa guro. So yung mga estudyante, lumalapit po sila sa guro para matuto po sila. At mapapansin natin, first time po, no, paki-flash lang ho yung apostol. Okay? Sabi doon, yung salitang apostol, dito po natin nakita, hindi po to biblical na, hindi po to religious word. Ito po ang apostol, okay? Saan po yun? Ito po. Humirang siya ng 12, tinawag din niyang sila mga apostol. Pakiguhitan po itong word na apostol na to. Ang word na apostol, ito po ay salita ng mga marino. Sandali lang, parang ang layo nun. Parang, akala ko ba apostol, yan yung mga may bishop, ganun, no? May matataas na sombrero, tapos may mga kapa. Hindi ho. Ang salitang apostol, ito po ay galing sa salitang Grego na apostole or apostoleo. Ibig sabihin po, para maintindihan natin, ito po ay barko, hindi ho to tao. Ang apostoleo ay isang barko. Anong kinalaman nun? Ang apostoleo po ay isang barko na hinirang. Ibig sabihin, yung barko pong yun, maglalaman siya ng mga kargamento. It's either kargamento, pagkain, or kung ano pa mang resources. Tapos, ito pong barkong to, ang may-ari po niyan, bibigyan ng kapangyarihan yung kapitan at yung mga crew. Ibig sabihin, they will represent who is the one sent them. Maliwanag ho ba? Halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung sila Magellan, nung pinadala sila dito ng Haring Felipe, si King Philip po nagpadala sa kanila. Tama ho ba? Nung balikan natin yung ating history. Sila Magellan, sila po ay apostoleo. Yung barko na yon, yung sa Isabel, yung po ay apostoleo. Ibig sabihin, hinirang sila ng king, ni King Philip. O, pumunta kayo sa lugar na yan, dala-dala yung aking sagisag. Ibig sabihin nun, may authority sila na kagaya ng king. Anong kinalaman ni Jesus doon sa 12? Yung 12 yan, they are even sent just like that. Kagaya po ng isang barko na may layunin na pupunta sila doon sa lugar na yun, dala-dala nila yung simbolo nung kung sino nagpadala sa kanila. Malinaw ho ba yun? Ibig sabihin, may authority sila kung sino ang nagsugo sila. They are just like ambassador. Pero ang tanong, here's the tanong, karamihan ho bang barko alam kung saan pupunta? Yes or no? Hindi. Kasi ngayon palang pupunta dun eh. Ibig sabihin, yung laman at kargamento nun at yung pinaka-leader or yung pinaka-kapitan nun ay nagtitiwala lang kung sino ang nagpadala sa kanila. Now, sino po ang nagpadala po sa atin? Ang ating Panginoong Hesus mismo. You and I, yung katabi niyo po, we are all sent by God. Hindi tayo yung apostol. Again, tandaan po natin. Etong apostol na to, ito yung inner 12. After neto, wala na pong tinawag na apostol. Wala na pong apostol na tinatawag ho ngayon. Unless nakita mo mismo si Jesus. But that's the same. Parehas po yun. So, ang apostoleyong ito ay may sariling layunin. Ano po yung layunin natin sa buhay po natin? Ipalaganap ang salita ng Diyos. Natatandaan niyo po ba yung pinakamoto? Baka nakalimutan niyo yung GCF nakalagay po dyan. Ano ang nakalagay dyan sa labas natin? Ha? Ay, nakalimutan niyo. Mamaya po, puntahan niyo doon. Nakalimutan ko yung, basta alam ko GCF na agad nakalagay doon. Ano sabi po? Know Christ and make Him known. Alamin si Kristo at ipaalam si Kristo. Yun po ang mismong layunin ng 12 ito. At yun rin po ay layunin po ng bawat isa sa atin. Kilalanin si Kristo, alamin si Kristo, at ipaalam si Kristo sa bawat tao na makakasalubong po natin. Ibig sabihin po, kayo po ay may authority na binigay ng Diyos. Paano ko po nasabi yun? We have given His Holy Spirit. Tatandaan niyo po, sabi ng Panginoon, huwag muna kayong alis. May pinangako the helper. Okay?
Yung banal na Espiritu, after the Acts, nung pumunta na yung sa Pentecost or sa Pentecost, sinugo na sila. Bakit? Matapang na sila. Okay? May authority na sila. Natatandaan niyo si Peter na duwag? Natatandaan niyo si Peter? Uy, hindi ko kilala yan. No? Pagkatapos niya ma-receive yung banal na Espiritu at pagkatapos niya makitang nabuhay muli ang Panginoon, natakot pa rin pa siya? Hindi na. Patapang na siya. Wala na siyang pakialam kahit pugutan siya ng ulo. Wala na siyang pakialam. Yun ang dahilan kung bakit ang mga taong to, 12 ito, except si John, namatay ho sila para sa Panginoon. Bali, wala na sa kanilang buhay. Alam niyo kung bakit? Dahil doon sa training nila. Bakit po? Napakaganda ng training nila. Ikaw ba naman may train? Nakita mo mismo namatay ang Panginoon, tapos after 3 days, nakita mo muli siya ng pagkabuhay? Aba, kahit ako, hindi ako matatakot. Bakit? Ito palang katawang to, mamamatay. And after 3 days, mabubuhay pala ako? Aba, kahit siguro ako, sasabihin ko na ang Panginoon ko ay nabuhay. Yun po ang training po na dinaanan nila. Ngayon, ang tanong po sa atin, tayo ho ba'y naniniwala na si Jesus ay muling nabuhay? Parang konti lang ho yata. Ulitin ko yung tanong, no? Tayo ho ba'y naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay? Yun po ang ating kapangyarihan para sabihin na ang ating Panginoon ay totoong Diyos. Hindi siya anak ng tao lang. Siya po ay muling nabuhay. Ito po ang training at layunin nila. So sa atin nawa, malinaw, simula po ngayon na ang layunin natin, kilalanin si Kristo at ipaalam si Kristo. At sa ating huling punto, pagpapatuloy. Basahin po natin, Gawa, Kabanatang 2, talatang 42. Masigasig po sila na natili sa mga turo ng apostol. Ang pagsasama-sama bilang magkakapatid, pagpuputol-putol ng tinapay, at pananalangin. Pagkatapos sa muling pagkabuhay at pag-akyat ni Kristo sa langit, so ito na po, yung Acts na po kasi, no, nag-ascend na po ang ating Panginoon, sinugo niya ang kanyang mga alagad para tuparin ang misyon. Parang ito naman po ang lumalabas na, tapos na yung, kumbaga, graduate na kayo, ha? Nakita niyo paano ako magpagaling, paano tayo magpatawad, paano magpatawad ng ating kapwa, paano lahat. Now, it's your turn. So isinugo niya ang kanyang mga alagad para tuparin yung misyon nila. Sinunod ng mga apostol ang parehong paraan na ginawa ni Jesus. Kaya ito maganda, naging epektibo yung kanilang training. Bakit po? Sinunod ng mga alagad ang mga tinuro sa kanila ni Jesus. At gumawa rin po sila ng mga alagad. Nakuha natin. Ibig sabihin, nag-mentor sila na nag-mentor, at dun po ang dahilan kung bakit tayo nagse-celebrate ng kabutihan ng Diyos tuwing linggo. Dahil ito rin mismo yung ginagawa dati ng panahon ng mga alagad. Sinunod ng mga apostol ang parehong paraan na ginawa ni Jesus. Ang mga bagong nabautismo na nagpatuloy sa turo ng mga apostol na sila mismong tinuro ni Jesus. Kaya mapapansin nyo, bakit ko kailangan magpabautismo? Ang ating Panginoon ay pagbautismo mismo. Diba? Sabi ang ganyan, repent. Okay? Repent and be baptized. Bukod rito, namuhay sila magkakasama sa isa't isa at nagsagawa ng paghahati-hati ng tinapay sa panalangin. So pagpapatuloy ng misyon ni Jesus, matapos umakyat si Jesus, sinugo niya ang kanyang mga alagad. Ipinagkatiwala niya ang kanyang mga gawain at hindi pa po natatapos ang misyon. Kaya basahin niyo po yung Acts. Yung Book of Acts, papapansin niyo ang Book of Acts walang ending. Pansin niyo po, basahin niyo po ang New Testament. Kadalasan New Testament, may ending po yan. Lalo yung mga epistle, may ending po yan. Alam niyo tapos na kasi may benediction sa dulo. Pero basahin niyo po yung Acts. Bakit walang benediction ng Acts sa dulo? Kasi until now, ginagawa po ang Acts. Kayo po, ito pong ginagawa po natin to ay kasama po sa Acts of the Apostle, Acts of the Spirit.
Hindi po natatapos. Ito ay pinasa sa iglesia. Ibig sabihin, tayo po ang iglesia. Tayo po ang called out one. Ang mga apostol ay hindi nag-imbento. Again, ulitin po natin. Baka sabihin ng iba, makikipagdebate, yung Christian na yan, ngayon lang na-imbento yan eh. Noong 19 kopong-kopong. Hindi ho. Bakit po? Lahat ng ginagawa po natin, mamaya po ipapaliwanag na, lahat pong itong ginagawa natin, ito po ay inutos mismo ng mga apostol sa kanilang mga alagad. At yung mga alagad rin po yun ay nag-utos na gawin ito, paghati-hati, pag-fellowship na ito. Ito po mismo ay utos ng ating Panginoon. Hindi ito imbento lamang ng mga apostol. Dahil sila po ay sinusunod lamang nila ang model ni Jesus. Ano po yun? Yung pakikisama, yung relationship, yung pagtuturo or discipleship, at pagsusugo o yung mission. At meron po tayo dito sa GCF, we observe that. We observe that. Kaya malalaman po natin na kung ang isang samahan o isang community ay sumusunod sa utos ng Diyos. Number 1, yung 4 na haligi po, yung first one is the apostolic teaching o mga turo ng apostol. Kung makikita ho natin, doon sa binasa ho natin, masigasig silang nanatili sa mga turo ng apostol. Ibig sabihin, mga apostolic teaching. Okay? Mga turo ng apostol, apostolic teaching. Ano po itong mga to? Ang mga turo ng apostol ay mismo galing kay Jesus. Si Jesus mismo, ang salita ni Jesus mismo, ay tinuro niya doon sa apostol, at yung mga apostol mismo, ang tinuturo nila kung ano yung narinig nila kay Jesus. Ito ang pundasyon ng ating pananampalataya. Hindi ito tradisyon. Hindi tayo nagtutulong ng tradisyon. Again, that's the reason why kailangan nating basahin ang Biblia. Kung hindi po yan nakalagay sa Biblia, hindi po natin ginagawa. Dahil the only purpose or the only foundation is the Word of God. Ipinapakita nito na ang iglesia ay nakaugat sa katotohanan at salita ng Diyos. Hindi sa opinyon o tradisyon lamang. Kaya mapapansin nyo, hindi buhay ko ang kinikwento natin. Kasi kung buhay ko, tatawagin kayo iglesia ni Roy. Hindi. Tayo po ay mga iglesia ng ating Panginoon. Salita ng Panginoon ang tinuturo natin. Hindi knowledge natin ang tinuturo natin. Kundi tanging lamang salita ng Diyos. So number 1 na foundation po ng church is the apostolic teaching. Kung ano yung mga natutunan natin na salita ng Diyos, yun po ang tinuturo natin. Kaya napakahalaga po ng ating DG. Yan, mapapansin nyo, yung ating DG, no? Bakit yung iba po sa atin ay wala pang house church o wala pang discipleship group? Napakalaga po ng ating discipleship group, ng ating house churches. Sasabihin ng iba, ay, ayoko mag-house church, ay, ayoko mag-discipleship, di naman ako marunong sa Biblia. Kaya nga kailangan mag-aral ng Biblia. Kaya kailangan may mentoring. Naalala ko yung isang controversial po na lumabas sa social media, no? Nung tinanong yung isa, sino ang mentor mo? Ang Diyos. Ang Diyos ang nagtuturo sa akin. Mahirap po yun. Mahirap po na wala po tayong mentor. Mahirap po na wala tayong nagbabantay. Mahirap po na walang accountability sa atin. Okay? So, kung ngayon po wala po tayong discipleship group, meron po tayong opisina sa baba, nandiyan po ang ating mga elder. Or even Facebook, pwede po kayo mag-message. Kailan kayo available? So, tandaan po natin, ang discipleship group or small churches, yan po ang actual na ginagawa dati ng mga apostol. Wala pong ganito, walang building na ganito, walang mic na ganito. Small churches po ang tunay na nagsimula ng gawain ng Diyos. Kaya napakahalaga po sa ating ginagawa na DG or GG or growth group or house churches. Pangalawa po, pakikisama or fellowship. Sa Grego, ito po ay koinonia, okay, or fellowship. Kasama po yan sa pundasyon na tinuro ng mga apostol na tayo daw po ay nagkakaroon ng fellowship. Sabi dito, sa binasa po natin, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid. Wala na po tayong pandemya. Kaya hindi na po sapat yung, sa online na lang ako manonood. Dito lang ako habang kumakain ng chichirya. Hindi po Netflix to. Pasensya po.
Pasensya po. Pero wag niyong gawing Netflix ang service na to. Yes, definitely. For example, barko yan. Definitely, pwede nyo ipadala sa mga kaibigan nyo sa barko. Pero kung nandito po tayo, at malakas pa ho kayo, at may pagkakataon pa ho kayo magsama-sama umatin ng fellowship, please po. Please po. Ako po yung nakikiusap dahil ito po ay utos ng Diyos. Hindi ko utos. Hindi ito utos ng ating pastor. Ito po ay utos mismo ng apostol, ng mga apostol. Kaya po sila nagsasama-sama. Kaya po sila may fellowship. Hindi po to tradisyon na, ay, pupunta ako doon sa Sunday. Ginagawa po nating wish. Pasensya po pero minsan nangyayari po, tradisyon po natin. Kagaya na po tayo noon dati ng ating pananampalataya. Ay, magsisimba ako ng simbang gabi. Ilan yon? 9? Ay, magsisimba ako ng 9 days para may wish ako sa Hindi po. Ang fellowship po, ito po ay ginagawa natin bilang pagpapasalamat, bilang pagpupuri. Again, there's nothing wrong sa bahay ho natin. Kung talagang hindi ho natin kaya. Kung tayo po ay baldado na. There's nothing wrong in watching this recorded message. Kung tayo po ay nasa barko, kung tayo po ay nasa gitnang silangan, wala po tayo doon. Praise God for this ministry. Pero, yung ikaw ay malakas, yung ikaw ay may capacity na pumunta. Again, ito po ay ipundasyon ng pananampalataya natin. I need to share this. Hindi ako pwedeng mag-sugarcoat. Bakit po? Mananagot ako sa Diyos. Pag hindi ko sinabi ito. Kasi ito po ay tinuro sa atin ng Diyos. So ang pakikisama po ay may lalim na ugnayan bilang isang pamilya. Paano ka mapagpe-pray? Paano ka Bakit hindi ka pupunta kasi may na-offend ka? That's the reason why kailangan mong pumunta. Tama. Kailangan mong pumunta para doon mo maranasan na kailangan mo pala magpatawad. Nagbabahabagian sila ng buhay, hindi lang oras. Alam niyo po, yung binibigay niyo po dito ay oras. At tandaan niyo po, God is the God of multiplier po siya. Kapag nagbigay ka ng oras, papadamihin niya ang oras mo. Hindi niyo po ba nare-realize yun? Na pag gumising kayo, ay, gising pala ako. Ang iglesia po, tandaan po natin, ang iglesia ay hindi organisasyon. Hindi po ito building. Ito po ay community ng mananampalataya. Pare-parehos tayo makasalanan. Pare-parehos tayo may struggle. That's the reason why kailangan natin ng bawat isa para manalangin sa bawat isa. Kaya napakahalaga ng ating Sunday Fellowship. Kaya hinikayat ko po ang lahat, lalo na yung sanay sa online, sorry po. Pero kailangan ko pong sabihin to, na kayo po ay dumalo sa actual na fellowship dahil ito mismo ay turo. Ito po ay turo ng Diyos. Hindi ko po turo to. Si Kristo mismo ang nagturo nito. Pangatlong pundasyon po ng pagtuturo ng ating Panginoon, ang pagpuputol-putol ng tinapay or breaking of breads. Okay? Maring tumutukoy ito sa banal na hapunan. Ito po'y pagsasalo-salo bilang komunidad. Ito po'y mismong pag-aalala at pakikisa at pakikibahagi. Kaya mapapansin nyo, every third Sunday, sandali lang po, ito po ay ginagawa po natin tuwing ikatlong linggo ng buwan, yung breaking of breads or communion. Ito po ay hindi invento hindi to itong tradisyon. No, tataas ko yung lahat po kayo magsasabi ng amen. Hindi ho. Ito po ay utos mismo ng Panginoon. Sabi hanggang, gawin mo ito bilang pag-alala sa akin hanggang sa ako'y bumalik. That's the reason why every third Sunday meron po tayong breaking of breads. And lastly, ang pang-apat po na pundasyon ng ating pananampalataya o ng ating tinuro ng ating Panginoon sa kanilang mga apostol, prayer, pananalangin.
At dun sa binasa natin kanina, at sa pananalangin. Ang sentro ng kanilang lakas ay pananalangin. Umaasa sila sa Diyos sa lahat ng bagay. Bakit po? Before ang mga iglesia dati, ang mga house churches dati, hindi lahat mayayaman, hindi lahat mahihirap, lahat sila nagsishare-share. Okay? Lahat sila po ay nagbabahabagi. Ang iglesia ay nakadepende sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa sariling kakayanan. Kaya napakalaga, no? Kaya doon sa ating flash, lagi nating sinasabi, napakalaga po ng ating dawn prayer. Kaya baka hindi po nararanasan pa mag-dawn prayer. Ito po'y ginagawa to ang una at ikatlong Sabado ng buwan. Napakalaga po ng prayer po ng isang Kristiyano. Hindi lang po ng individual, kundi pati po ang ating sama-samang pananalangin. Ito po ang lakas ng isang iglesia. Ito po ang tinuro sa atin ng mga apostol. So resulta po nito, ang tunay na pagpapatuloy sa kanilang pamumuhay, dinagdagan ng Panginoon ang kanilang bilang. Pinalago sila. Kahit na sila ay dumarating sa pag-usig, at sila'y nangalat, at sila'y po'y nagtumatag, at hindi po sila natakot. Yung pag-uusig pong yun, naging dahilan lang yun para kumalat sila at marating ang salita ng Diyos kahit dito po sa atin. Ipinakita ng misyon na ay hindi nakatali sa isang lugar, kundi ang iglesia ay gumawa at gumagalaw at lumalaganap. Ano po yung pagsasabuhay po natin? Ang unang pagsasabuhay po natin, agad tayong sumunod kay Kristo at iwan ang anumang humahadlang sa atin. Again, ulitin ko po yung salita. Agad. Now. Not next week, not next month, not next year. Now po. Layunin niya na maging kabahagi tayo ng misyon. Maging mamamalakayan tayo ng tao. Ito po challenge po sa atin, sa bawat isa. Baka sinasabi nyo, paano ako magdi-discipleship? Wala naman akong kakilala. Pwede ho ba nating i-disciple mga anak natin? Sa mga estudyante, pwede nyo po ba discipleship yung mga kaklasmate nyo? Sa mga katrabaho nyo? Pwede ho ba yun? Pwede ho ba yung turuan ninyong mga anak? Sila na po yung disciple nyo. Okay? Maging ang tunay na alagad ay inuuna si Kristo at ang kanyang misyon higit sa lahat. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of this shall be added unto you. Pangalawa po, dapat nating panatiling malapit ang ating pakikisama kay Kristo sa pamamagitan ng pananalangin, pagsamba, pagbulay-bulay sa kanyang salita. Ang ating pakikisama sa tatlong iisang Diyos or triune God ay dapat tuloy-tuloy at palagian, constantly. Hindi po tuwing Sunday lang. Hindi po tayo church-goer. We are disciple of Christ. At dapat tuloy-tuloy. At dahil dito, dapat nating ipahayag ang ebanghelyo na may kumpiyansa or may pagtitiwala. At pangatlo po, kapag gumagawa tayo ng mga alagad, dapat nating ituro sa kanila ang salita ng Diyos at makikisama sa kanila. Bukod rito, kailangan din nating ipaliwanag sa kanila ang layunin ni Kristo na ang tunay na alagad ay dapat nagpapahayag ng ebanghelyo at gumagawa rin ng alagad. At panghuli po, we should bear fruits. Amen po ba? Baka matagal na po tayo mga Kristiyano, hindi pa po tayo namumunga. Baka nakakatakot po yun. Baka itrim po tayo ng Diyos. Tingnan niyo po yung sarili po natin. Tingnan niyo po yung mga katabi niyo. Tingnan niyo yung pamilya po natin. Nagbubunga po ba ako ng alagad ko? Hindi tayo nag-aalagad. Hindi tayo ang nagko-convert sa tao. Ang Diyos ang nagbabago sa tao. Ang responsibilidad lang po natin, are we open to be used by God? Ito po ang tanong ko sa inyo. Sa atin pong pagbubulay-bulay. Mamaya po, pag uwi nyo po, pag tulog nyo po mamayang gabi, tanong nyo sa sarili nyo, Panginoon, nagbunga na ba ako? Totoo ba na lumalakad ako? Kung hindi po, Panginoon, tulungan nyo ako. At sa ating pong pagwawakas, nais ko pong ibahagi sa inyo ang tula na binahagi po sa atin ng ating senior pastor. Ipalalangin rin po natin sila, sa Doc Steve. Sila po ay attend ng CBAP meeting po. Kaya po,
Wala po sila rito, nais natin sila ipanalangin na sila po ay gumagawa rin ng kagaya ng ginagawa ng ating Panginoon. Sila po ay hindi po sila nagiging komportable dito lang sa simbahan natin. Sila Doc Ed, sila Doc Steve, sila po ay ginagamit rin po ng ating Panginoon sa iba't ibang simbahan. At praise God po sa ating mga gawain ganon. Ang title po nito ay Makasama Siya. Sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin. At sila'y tumugon, agad ding tambulin. Walang pag-alinlangan, sumunod sila. Hindi nagpatumpik-tumpik, kumilos bigla. Iniwan ang lambat at ama na may tauhan. Dalawang magkapatid, parehong tinawag. May iba pang hihirangin si Kristo roon. Sa lakbay nila'y walang aatras doon. Lalakbayin kasama ang anak ng tao. Ang makasama siya ang pinakaplano. Makilala siya at siya'y ipakilala. Kaligtasan kay Kristo lamang makukuha. Ang mga lagad, mangingisda. Ang mga tao tungo sa bagong buhay nga. Totoo ito noon, totoo pa rin. Sa bawat panahon at sa ngayon din. Nagpatuloy ang mga apostol noon, ang kanilang aral at sa kanilang pagtutulungan. Sa pagtuturot sama-samang pagsinta, nabuhay ang iglesia sa biyaya niya. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Diyos na dakila, maraming salamat, Ama, sa pinagkaloob niyo sa amin, katuruan, ng inyong anak ang aming modelo. Si Jesus, ang bukod tangi naming modelo ng pagpapatawad, pagmamahal, pagbibigay, lahat ng bagay na itinuro sa amin ng aming Panginoon. Nawa ito ay aming maisapamuhay upang tunay kaming maging alagad mo. Ama, humingi kami ng tawad sa mga panahon na marahil kami natatakot na maging alagad mo. Marahil nagagapi kami ng aming mga alalahanin sa aming buhay, sa aming asawa, sa aming mga anak, sa aming mga negosyo. Ang dami naming dahilan. Ngunit ikaw, binigay mo ang iyong buhay, hindi ka nagdalawang isip. Ganun lang iyong pagmamahal sa amin. Nawa, Panginoon, kami iyong patawarin sa hindi namin pagsunod sa iyo. Patawarin mo kami, Ama, na minsan nagiging komportable kami na kami naligtas. Ngunit wala kaming oras na ikaw ay bahagi sa iba. Sa aming mga gulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga anak, sa aming mga kakilala. Alisin mo ang aming hiya, alisin mo ang aming takot. Bagkus, humingi kami ng tulong sa inyong otoridad sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. We know, God, that you give us our helper, the Holy Spirit. Teach us, Lord, how to read your word, to meditate your word. That one day, when we leave this place, Lord God, kapag kami umalis na sa lugar na ito, at aakyat kami, taharap kami, sasabihin mo, well done and faithful servant, or well done and faithful disciple. Panginoon, turuan mo po kami na isa pamuhay ang mga salitang aming naririnig. Hindi lang ito basta-basta namin naririnig, kundi sa pamuhay namin. Upang makita ng mga tao na ikaw ay Diyos na aming pinagsisilbihan. At sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ingatan niyo po ang bawat isa na nirepresenta ng bawat pamilya nandito. Turuan mo po kami. Turuan mo po kami, Ama. Maraming salamat, Ama, sa pakikisama niyo sa aming kalagitnaan.
At ngayon ang pag-ibig ng Ama sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak at sa pakikisama ng banal na Espiritu ay sumaatin ngayon at magpakailanman, at bawat anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. God bless po sa ating lahat.